Yung kanina, yung immunity from suit. Yung immunity from suit Yes. po na yun sa presidente, hindi po absolute yun. Temporary po yun. Habang nasa term of office siya. Let's say 6 years, up to Opo. 6 years, meron siyang immunity from suit. After that, pwede na siya idemanda. Yun po yung Yun. explain. Anyway, alam niyo naman po yun, pero para lang Opo maliwanag. po. Salamat po. Ngayon, Opo, ngayon yes. yung Salamat po. sa, Legal mind. ngayon yung sa pagdating sa mangangaral, merong isang way para matanggal ang immunity ng isang presidente. Siyempre, hihintayin mo matapos yung term niya. Another, tatapusin mo yung term niya ng mas maaga. Paano? Impeachment. Ang tanong ko, sa religious group na yan, meron ba silang proseso ng impeachment? May proseso ba sila para tanggalin ang isang malokong mangangaral? Kasi kung wala, kasi nakita ko rin nagsasalita siya tungkol sa naghalin tulad siya ng immunity from suit. Kung ang presidente may immunity from suit, ganon din ang mga mangangaral. Parang ganon, something like that. Pero ang tanong, uulitin ko, kayong mga naniniwala dyan sa religion na yan, naitanong nyo na po ba kung merong impeachment process dyan sa kinaaniban yung religion? May binabanggit dito si Plum Blossom. Ang sabi niya, ibig sabihin si Pablo, wala siyang alam na ginagawa niyang masama sa sarili niya dahil malinis conscience niya. Pero hindi siya justified o sa ibang salin, hindi siya inosente. So ibig sabihin, yung ano rin dito nung kapatid ni Brad Plum Blossom, hindi porket sinabi ni Pablo ito, it's an escape for preacher na wala ng accountability. Opo, napakaganda po nung Opo. sinabi ng kapatid na Plum Village. Yun po ay 100% correct. I completely agree doon po sa kanyang analysis. Tama po siya doon. Tama po siya. Sa ganang akin, ay isang bagay na maliit na ako'y inyong siyasatin o ng pagsisiyasat ng tao. Kung titignan po natin ito sa Griego, wala pong sinasabi doon na court of man. Wala pong court of man. Kundi ang nakasulat po doon ay ito. Datapwat sa ganang akin, maliit na bagay na ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Tinutukoy po dito, probably, kapatid na Soro ni Pablo, yung mga kinakausap niya. Dahil yung mga kinakausap niya ng mga kapatid, ng mga taga-Korinto, sila'y tao. Sila'y mga tao, yung mga taga-Korinto. Datapwat, maliit na bagay sa akin na ako'y siyasatin ninyo o ng mga tao. Kayo yon, sila yon. Brad Soro yung sinasabihan po ni Pablo. Yung mga taga-Korinto po, yung sinasabi niya, ng pagsisiyasat ng tao. Kasi tao nga po yung sumisiyas. Ngayon, i-compare na niya. Sabi niya, ako nga, hindi ko sinisiyasat ang aking sarili. Wala akong nalalamang ginagawang masama. Dahil tapat nga sa Diyos, balikan po natin yung premise po sa taas. Ang pinag-uusapan po bilang tapat na katiwala ni Kristo sa Ebanghelyo bilang ministro. Sabi niya, isang maliit na bagay na siyasatin niyo ko. Unang pagsisiyasat ng tao, na kayo nga yung mga tao na yon. Ako nga, sa sarili ko, wala naman akong nalalamang ginagawang masama. Pero hindi ko sinasabi ito na dahil dito ligtas na ako o inaaring ganap na ako. Dahil ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Ibig sabihin, ang sinasabi lang niya ganito, Brad Soro, kumbaga tayong dalawa po ang nag-uusap, sinasabi niyo po sa akin na, oh, Brad Lost, maliit na bagay na siyasatin mo ko. Ako nga, wala naman akong alam na laban ako sa aking sarili. Pero di ko sinasabi sa iyo, Brad Lost, na ligtas na ako ha. Ang alam ko kasi, sa mga ginagawa ko, Diyos ang sumisiyasat sa akin. Kumbaga, sinasabi po yun ni Pablo, ganon din sila. Kaya nga sabi ni Pablo, kung itutuloy niyo po, kaya nga wag tayong mga hatulan. Sabihin, kung titignan natin sa Grego, wag tayong mga siyasatan. Huwag niyo akong siyasatin. Kasi kayo hindi ko naman kayo sisiyasatin eh. Kasi bakit? Alam niyo naman yung ginagawa niyo eh. At alam niyo rin na Diyos ang sumisiyasat sa inyo. Ang pinag-uusapan dito, yung trustworthiness of Apostle Paul. And that is very questionable sa current administration, even the previous administration of our previous church. Kasi problemado tayo dyan sa accountability, Brad Lost, kapatid na Lost. Kasi tignan mo, questionable yung mga bagay-bagay sa atin. Kay Pablo, wala. Sabi nga, ang ganda ng point nyo, kapatid. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So the premise of Apostle Paul here is
his trustworthiness as a steward. He is a good steward. And no one questioned that. Walang kumu-question sa mga kapatid, sa mga taga-Korinto ng pagiging tapat na katiwala ni Pablo. Here comes our previous church. We have a bunch of questions. Patong-patong na. Ano? Yung mga diversions nyo ginawa, yung diversionary na ginawa ninyo, yung lupa, dinivert ninyo sa isang racketeering na business. Okay. Alam nyo naman kung saan gagamitin yan. Hindi ba that is a matter of question, that is a matter of not being trustworthy? Trustworthiness ang pinag-uusapan dito ni Paul. And no one can say he is not trustworthy. And here comes kayo, ayaw nyo magpasiyasat sa inyo dahil mabuti kayong katiwala. Ito nga question eh. Kung mabuti kayong katiwala, ba't nyo dinivert yung propriedades dyan? Na alam nyo para sa mga kapatid, ba't nauwi sa adventure camp? Na kumikita kayo? Nasaan yung accountability? Hindi ba pinambili ng lupa dyan, ipera namin? Di ba, Brad Los? Abuloy ng mga kapatid yan. And here comes, you have guts telling us na hindi kayo pwedeng questionin, na hindi kayo dapat siyasatin. Being a good steward, hindi kayo ganun. Yung perspective ko naman dito sa unang Korinto 4:9, sapagkat iniisip ko na pinalitan ng Diyos kami mga apostol na kahuli-hulian. Sabi nga ni Brad Los, least of all, yung pinakakabababaan, dapat yung mga ngayon, yung mga mangangaral ngayon, based on this unang Korinto 4:9, kahit itinataas ka ngayon, dapat yung maging maging konsensya mo dapat ito. Ilagay mo sa isip mo ito at saka sa puso mo na hindi ka dapat itaas. Kasi ang mga tao normally itataas ka talaga ng mga tao eh. Kasi lalo na humahanga sa iyo, di ba? Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Itong sa unang Korinto 4:9, this was happened during those time, 2,000 years ago. Ngayon, after 2,000 years, natapos na yung Roman Empire, tapos natapos na rin yung iba't ibang gera, nakapag-survive ang Kristyanismo, kasi sabi nga, tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magigiba ng pintuan ng Hades. So, back to the reality. Mananaig ang pintuan ng Hades. So, kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ang iglesia. Hanggang ngayon. It's either apostolic church or it's either yung ganito, yung kagaya nung kay Pablo na mga congregation sa iba't ibang dako. Dalawa po yan eh. Kagaya nga na sinasabi namin pinag-uusapan lagi ni Brad Soro. Kasi nasa yan po mga kapatid. It's up to us kung paano natin susundin yung iglesia ng Diyos. Kasi naghanap kami ng kahit tableta man lang na nakasulat Iglesia ng Diyos. Wala po eh. Walang ganun. So it means yung Iglesia ng Diyos, anybody na sila yung mga Kristiyano noong unang panahon, it's either apostolic or dun sa kagaya ni Pablo. So sila yung tinatawag na Iglesia ng Diyos. Basta isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, sabi ni Kristo, duroon ako. Ayun po yung Iglesia ng Diyos. Wala pong physical evidence na parang isang samahan siya noon na ang pangalan namin, Iglesia ng Diyos. Walang ganun. Lahat kasi sila, Iglesia ng Diyos sila. It's either yung mga apostol ni Kristo talaga, yung 12, or si Pablo naman na nung wala na si Kristo. So silang lahat ay Iglesia ng Diyos. Hindi sila building or hindi sila isang establishment. Hindi sila nakapag-establish ng isang building o isang gusali na ang pangalan nila ay Iglesia ng Diyos. Ayun. Kaya nga yung sinasabi ni X na umalib kami sa Iglesia ng Diyos. Saan yun? Naghahanap po kami, mga kapatid. At hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako. Baka may kami. Baka po may matisod kami na ang pangalan, Iglesia ng Diyos talaga, na naging samahan talaga na ang pangalan ganun. Wala eh. Kasi spiritual kasi yung Iglesia ng Diyos.
Kaya nga, di ba sabi ni yung hindi laban sa atin ay sumasa atin. So it means, pag nag-gathering ka sa pangalan ni Kristo, kay Kristo ka. Ganon yun eh. There is no particular, there is no particular name. Kaya nga sa ngayon, hindi naman nag-aaway-away yung mga kapatid. Hindi naman nag-aaway-away yung mga apostolic church. If you say apostolic church, yung Western church, yung Roman, at saka yung Eastern church, yung Orthodox. Hindi yan sila nag-aaway, mga kapatid. They are aligned with each other at naniniwala pareho silang tama kasi pareho naman silang pinangaralan ni Kristo. At pareho pong apostol ni Kristo ang nagtayo ng kanilang simbahan. At ganoon din naman yung kagaya nung ginagawa po ng mga protestante natin mga kapatid, yung kay Pablo. Style Pablo po ito, itong ginagawa natin na to. Na ito nga, yung nagkakatipon tayo, may awitan na hindi naman natin kailangan ng mga gusali kahit sa bahay lang. Kagaya ngayon, nandito lang tayo sa internet. Oh. So all of us are part of the body at si Kristo ang ulo and all of us are iglesia ng Diyos. Ganun po yun eh. Wala talaga kami matisod mga kapatid. Ewan ko si Brad Los, kasi mukhang mas malalim ito. Baka may natisod na siya. Brad Los, may natisod ka na bang iglesia ng Diyos? 2,000 years ago, kahit tablet lang. Actually, tama po kayo, agree po ako sa inyo, wala po. At wala naman po kasi sinabi ang Panginoong Kristo na kung may isa o dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan sa isang gusali o sa isang lugar, naroon ako. So, ibig sabihin po nito, talaga nga naman po ang iglesia ng Diyos. Lahat po ng sumasampalataya kay Kristo, ano man po ang iyong denominasyon o ano man po ang iyong religion, as long as lahat po tayo ay sumasampalataya doon sa tinatawag na Kristo at ating pong gustong ma-attain yung tinatawag na pag-iisip ni Kristo o tinatawag po nila na Christ consciousness, lahat po ng mga taong ito na gustong ma-achieve ang pag-iisip ng Kristo at gumawa ng kautusan ng Kristo, no matter what, ano man ang iyong religion, tayo po ay nakapasok sa tinatawag na iglesia ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia ng Diyos ay mga tao ng Diyos. Ito ang mga tao ng Diyos na nabubuhay sa pag-ibig, gumagawa ng mabuti sa kapwa, sa malinis na puso at sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito pong mga taong ito ay masasabi natin na iglesia ng Diyos. At kung tayo man po iyon, kasama tayong gumagawa ng mabuti, ano man po tayo, Katoliko, Protestante, ano man po ang ating pinagsasama-samahan, tayo po ay kasama sa iglesia ng Diyos. Dahil tayo po ay mga tao ng Diyos na gumagawa ng kanyang mga kautusan dahil sa pag-ibig. Yun po ang aking pagkakaunawa, kapatid na Joseph. Amen. 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 So in that note, balik po tayo dun sa sinasabi ni Brad Los kanina, yung unang Korinto. Dapat, kung ang mga apostol ay naging list o naging pinakabababaan at pinapanood silang ganun, dapat ngayon, yung mga tao, yung mga pastor ngayon, o yung mga leader, dapat lagi nilang isa sa puso na ang mga leader o ang mga pundador ng iglesia ng Diyos o si Kristo mismo, naging panoorin si Kristo eh. Di ba nung siya ipako sa krus, doon nga sa Catholic, yung Kristo may may bahag eh. Tinakpan kasi mahalay kasi. Pero sa Biblia talagang wala yun eh. Kita talaga yung niya. Kita talaga yung kanyang talagang pinahiya. Pinahiya talaga si Kristo noon. Pati yung kanyang sex organ naka-expose. Ganun ho yun nung una. Kaya tapos meron lang umakit, nakalimutan ko na tinakpan niya siya eh. Pero originally talagang hubot-hubad si Kristo nakapako sa krus. Talagang winalangya talaga. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, dapat alam ng mga pastor yon, alam ng mga leader yon, na ang Kristong ating Panginoon ginawang panoorin ng mga tao kagaya ng mga apostol. Hindi nila in-enjoy ang buhay na ito. Dahil meron silang sinasabi sa buhay na darating. Doon ang focus. Ngayon, yung balik po tayo kanina, yung sinasabi ko, for example, si Brad Soro, leader, ngayon, siyempre magaling, nagalingan tayo, or si Brad Los. Ayun, dapat sila na mismong mag-volunteer na, yung kahit na, masarap kasi yung pinupuri mga kapatid, masarap yung pinuprosesyon, masarap yung, Kuya Soro, masarap yun eh. Kuya Los, masarap yun. Tapos gagawang ka pa ng mahal na kuya
Di ba? Gagawan ka pa ng kanta. Dapat ikaw na mismo sa sarili mag-volunteer ka o yung kikilabutan ka man na sa sarili mo. Kasi kung ikaw ang leader na sinasabi mo, dapat bawalan mo yung mga kapatid. Huy, mga kapatid, wag naman ninyo akong ganyanin. Nakakahiya kay Kristo. Kasi yung Kristo mismo ay hinubaran yun eh. Panoorin yun ng mga tao, kinawawa yun. Tapos ako, nasa pedestal ako ngayon. Mali po yan, mga kapatid. Ganun, ikaw na mismo ang magbabasa sa sarili mo. Kasi ang mga kapatid talaga, hindi mo maiwasan minsan, kapag na-bless talaga sila sa'yo, sabi nga ni Pastor Mar, umanga talaga at na-inspire mo sila doon sa pangangaral mo. Ang tendency kasi, magiging icon ka eh. Alam mo ba yun? Iano ka talaga ng tao, talagang tatangkilikin ka, ganon. Magiging icon ka nila, magiging idol ka talaga ng mga tao. Ayun. Ngayon, in that note, dun sa unang Korinto 9 na yon, dapat ibaba mo yung sarili mo. Nasa Biblia yan eh. Ibaba mo, kagaya ng mga apostol, ibababa mo. Wag mong tanggapin yung ginagawa ng mga kapatid sa iyo o ng mga taong umahanga sa iyo. Para masunod mo yung nasa Biblia na if you want to be great in God's kingdom, sabi, learn to be the servant of all. Great ka na eh, kasi magaling ka. Magaling ka sa debate, magaling kang magpaliwanag, magaling kang umakay ng mga tao, edi great. Pero sabi, learn to be a servant of all. Ayun po. Kaya kung ang huli na pinalitaw kung ang mga apostol ay huli na ganun sila, ang kanilang kalagayan, dapat i-ano mo yung sarili mo, i-level mo siya doon sa ganun. Kung naniniwala kang ikaw din, kunyari ay parang tinawag ng Diyos upang mag-lead ng mga tao sa huling kapanahonan ito. I-level mo sa apostol, ibaba mo. Ayun po. Yun lang po yung aking mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Ayun. Maganda. May insight tayo agad. Hindi pa tayo tapos sa topic natin. Pastor Mar, meron pong sasabihin si Pastor Mar, isa nating kasama dito sa Bible Talks Christian Society. Go ahead po, Pastor. Good evening po. Magandang gabi mga kapatid. Malakas ba dating ko dyan? Opo, loud and clear. Okay, maraming salamat. At nais ko lang pabuksan natin, Brother Soro, doon sa Galatians chapter 6, verses 1 to 4. Babasahin ko muna bago ako magbigay ng aking side dito. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin yung gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Yung pagtataas, yes. Alam niyo po mga kapatid, wag mong alisin ka kapatid. Ang purihin ka ng iyong kapwa, hindi naman po masama. Tandaan po natin, respect must be earned. It's because ang iyong ginagawa, nakikita nila na ayon sa pinapagawa ng Diyos. Hindi yung pagpapakitang tao na ang itinataas mo, yung sarili mo, yung leader mo, yung relihiyon mo, ay dito po maliwanag sa ating binasa na kung ating itataas ang ating sarili, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Walang pinagkaiba doon kung sinasabi natin tayong walang kasalanan. Dinadaya natin ang ating sarili. So, wala pong bearing yun sa Panginoon. Bali, walang lahat yan. Oo, kilala ka ng tao, tanyag ka, sikat ka, ano man ang ginagawa mo, gaya nung iyong nabanggit, talagang may mga leaders na ang gusto, pinipraise, pero sa kanyang pananalita, akala mo nagpapakumbaba, pero taliwa sa kanyang ginagawa. Sige, ituloy natin kapatid yung 4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa.
at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So yan ho ang maliwanag na turo ng Biblia sa lahat po ng inilalagay ng Diyos upang pamunuan ang kawan. Hindi ko mo tayo po ay na talagang mamuno sa kawan, tayo na ang magiging bida. Hindi po ganun. The more na tayo po ay maging mapagpakumbaba. At pasalamatan ng Diyos. Ang kapurihan po sa Panginoon, all glory belongs to God. Kaya wala po tayong maaaring ipagmalaki. Maraming salamat po. Yun lamang. Amen. Amen. Ang ganda. Pero ito, hindi pa tayo natatapos sa topic natin. Ang daming insight. Ganon dito sa Bible Talks. Sige, Brad Lost, go ahead. Para matuloy na tayo. Go ahead, Brad Lost. Nakarisan. Ayan, Brad Soro. Sorry po, nailihis ko Yes, po, Brad Soro. Pasensya na po. Hindi. Good po. Good po yan. Kasi input po yan eh. Sakto po sa Salamat. pinag-aaralan natin. Eksakto po. As much as possible po, ididikit ko lang po. Bigyang buhay ko lang po ulit, Brad Soro, yung 4-9. Kung okay na po, i-flash lang po natin ulit. Ito po, pinamamanhid ko rin po para sa ating mga tagapakinig kasi ayaw po natin magsalita na baka isipin nyo sa Bible Talks po kapag nagsasalita kami, hindi po namin talagang sinisiyasat din yung aming binabasa. Pwede po kayong pumunta sa BibleHub.com. Tingnan niyo po doon po sa Greek Text Analysis, yung kahulugan po ng kahuli-hulihan sa lahat. Naintindihan po ng ating unang taga-akay dito na yung kahuli-hulihan literal na huli, na sila ang pinakahuling apostol. Which in fact, totoo po yun, dahil wala naman pong lumitaw na talagang ibang apostol pa kumpara kay Pablo. Siya na po ang kahuli-hulihan. Pero kung titingnan po natin mabuti, ayon po sa ating mga binasa ng ating kapatid na Zoro, makikita po natin dito yung kahuli-hulihan po tinutukoy po dito, yung kahuli-hulihan bilang kulelat sa pila. Na kumbaga, lahat po tayo nakapila sa isang rasyon ng bigas, lahat po ay nabigyan ng 10 kilo, tayong kahuli-hulihan, let's say for example, si Brad Soro po nakahuli-hulihan, 3 kilo na lang ang kanyang tinanggap. So yun po ang kahulugan ng kahuli-hulihan bilang kaaba-aba o kaawa-awa sa kanyang sitwasyon bilang huli sa lahat dahil ikinukumpara niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama doon sa mga taga-Korinto na sila maayos. So Pablo, sila'y hindi. Mga tinampal, walang tahanan, gutom, itong mga taga-Korinto, okay sila. Maayos silang lahat. At titignan natin dito, Brad Soro, kung ano po ang kaisipan talaga dapat ng isang mangangaral. At dito natin makikita kung sila ba ay nagtataglay ng tinatawag ng pag-iisip ng ating Panginoong Kristo o tinatawag na the mind of Christ or Christ consciousness, na makikita natin, Brad Soro, sila. Sinabi niya, ikinumpara niya na para bang tila isisila elektrika kami at lahat kayo nakaupo. Uupo ako at ako'y i-electric you at pinapanood niyo ako. Ganun ako kaawa-awa. Ganun ang sinasabi ni Pablo. Ganun ako kaaba-aba sa talatang iyan. Ngayon, kung titignan natin, yung isang taga-akay ngayon, naka-red carpet, sinasayawan, kinakantahan, pinupuri, binabanggit ang pangalan, nakikita natin na taliwas sa sinasabi ni Pablo, hindi naganap o hindi nagaganap sa kanya ang mga naganap doon sa mga unang heroes of faith. Lalo na nga ba sa tinatawag na ating Panginoong Diyos na si Jesucristo na tama ang sinabi ng kapatid na Chosen One, ipinako siya ng hubot-hubad. Ano pa naman ba ang pinakamalala doon na ikay ipako ng hubot-hubad? Hindi po ba, Brad Soro? Kaya nga po, ito po, tingnan pa po natin ang isang kaisipan ng mangangaral kung siya ba ay nasa sa Diyos. Brad Soro, okay lang po ba ibalik po natin siya sa unang Korinto 4:3? 4:3. Ako po babasa. Datapot sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Patuloy po, Brad Soro. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Ayan, Brad Soro, ano po ang ating nauunawa dito po dati na itinuro po sa atin ng una at ng ikalawang taga-akay?
O ang mangangaral po, hindi ho kailangang siyasatin ng miyembro. Magkaroon ng inquiry. O yung nakalagay kasi dito, kapatid, sa 3, but to me, it is a very small thing that I may be examined by you or by any human court. In fact, I do not even examine myself. Sabi pa, for I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted, but the one who examines me is the Lord. Sinabi po yan sa atin na ang pananagutan ng mangangaral ay pananagutan niya sa Diyos. Kailanman ang mangangaral magkamali, hindi niyan pananagutan sa atin, pananagutan niyan sa Diyos. Ang binigay pang halimbawa niyan, kung naaalala ko, kapatid na Los, si Moises, nung nag-asawa siya ng babaeng kusita, hindi ba kinastigo siya ni Aaron at Miriam? O mas nagalit ika ang Diyos dun sa magkapatid kay Aaron at kay Miriam kaysa dun kay Moises na nagkasala. Kaya ika, ang pananagot ng leader sa Diyos lamang, hindi sa mga miyembro. Yan po ang naalala ko, Brad Los. Opo, yan, tama po, Brad Soro. Kaya nga naman po, hindi nyo siya pwedeng siyasatin, Brad Soro. Baka kastiguin ka ng Panginoon, Brad Soro. Opo, correct. Kaya ganun po, ano, ginamit po iyon dahil isang malakas na kumbaga, pang suporta, no, na hindi dapat sinisiyasat ang mangangaral. Kaya ikaw, bilang miyembro, may takot ka sa Diyos, may takot ka sa mangangaral, hindi mo siya sisiyasatin dahil ang sabi niya hindi ako dapat sinisiyasat. Sa madaling salita, Brad Soro, siya o sila'y may immunity. Tama po ba? Tama po. Meron po silang meron po silang immunity, tama po 'yun. Kumbaga sa presidente natin, immunity against persecution o prosecution, I mean. Opo, samantalang kung titignan po natin, magkaiba po ang istorya o premise. Si Moises ay nag-asawa ng black o Ethiopian. Dito naman po, ang pinag-uusapan, Professor, ang premise po dito ay yung una at yung dos ay yung katapatan nila Pablo. Ipagpalagay nga kami ng sino man na mga ministro ng Kristo at mga katiwala na mga liwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So ang pinag-uusapan dito, Professor, hindi yung pag-aasawa, kundi yung pagiging tapat nila. Tama po ba? Yes po. Tama Ayan. po. Wala pong kinaalamnan yun, Brad Los. Yung pag-aasawa, hindi po saklaw doon eh. Opo. Opo. Preference po yun. At gagamitin po yung Nueces upang ipangtakot sa mga miyembro. Kaya nga naman, ang ating pagkakaintindi, sila may immunity, hindi sila pwedeng siyasatin dahil Diyos ang sumisiyasat sa kanila. Ngayon, ito po, kapatid na Soro. Opo. Brad Soro Pasing. Ay, opo. Brad Los. Sige, go ahead. Baka makalimutan. Yung kanina, yung immunity from suit. Yung immunity from suit po na yun sa presidente, hindi po absolute yun. Temporary po yun. Habang nasa term of office siya. Let's say 6 years, up to 6 years, meron siyang immunity from suit. After that, pwede na siya idemanda. Yun po yung explain. Anyway, alam niyo naman po yun, pero para lang maliwanag. Opo. Salamat ngayon, po. Opo, yes, salamat po. Legal mind. Ngayon yung sa pagdating sa mangangaral, ito pa nga pala, sorry merong isang way para matanggal ang immunity ng isang presidente. Siyempre, hihintayin mo matapos yung term niya. Another, tatapusin mo yung term niya ng mas maaga. Paano? Impeachment. Ang tanong ko, sa religious group na yan, meron ba silang proseso ng impeachment? May proseso ba sila para tanggalin ng isang malokong mangangaral? Kasi kung wala, kasi nakita ko rin nagsasalita siya tungkol sa naghalintulad siya ng immunity from suit. Kung ang presidente, may immunity from suit, ganon din ang mga mangangaral. Parang ganon, something like that. Pero ang tanong, uulitin ko, kayong mga naniniwala dyan sa religion na yan, naitanong nyo na po ba kung merong impeachment process dyan sa
kinaaniban yung religion. Yun po, Brad Soro. Salamat po. Brad Lostic, sa inyo na po yung floor. Thank you po. Yun po. Iano ko rin po, masingit ko rin po, Brad Los. May nagtanong dito sa atin na hindi dahil sa gandi, kundi sa pagmamalasakit dito sa YouTube live natin, may binabanggit dito si Plum Blossom. Ang sabi niya, ibig sabihin si Pablo, wala siyang alam na ginagawa niyang masama sa sarili niya dahil malinis conscience niya. Pero hindi siya justified o sa ibang salin, hindi siya inosente. Tapos yung tanong po doon, my conscience is clear but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Yan, yung sa English version. So ibig sabihin, yung ano rin dito nung kapatid ni Brad Plum Blossom, hindi porket sinabi ni Pablo ito, it's an escape for preacher na wala ng accountability. Tama po ba, Brad Los? Kung kayo po ang mag-a-assess po nitong talata. Opo. Accountability issue po. Opo, napakaganda po nung sinabi ng kapatid na Plum Village. Yun po ay 100% correct. I completely agree doon po sa kanyang analysis. Tama po siya doon. Tama po siya. Ngayon, salamat po kapatid na Plum Village sa inyong interaction at naging interactive po ang ating usapan at marami po ang nakikinabang at salamat po sa Diyos. Salamat po, Brad Soro, sa inyong pagpapahintulot, Brad Incognito, sa inyong pong paglilinaw. Salamat po. Kaya nga po itutuloy natin ito, Brad Soro. Himay-himayin lang po natin ng dahan-dahan. Makikita po natin dito na iba ang pag-iisip ng mga mangangaral na ito dahil ginamit po nila itong talata na ito upang kanilang maibabawan ang kanilang mga nasasakupan o ang kapatiran. Basahin po natin ulit, Brad Soro, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito, inaaring ganap ako sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. So kung ibabalik po natin sa taas, Brad Soro, ayan, ang sabi po niya, datapwat sa ganang sa akin ay isang bagay na maliit na ako'y inyong siyasatin o ng pagsisiyasat ng tao. Kung titignan po natin ito sa Griego, wala pong sinasabi doon na court of man. Wala pong court of man. Kundi ang nakasulat po doon ay ito. Datapwat sa ganang akin, maliit na bagay na ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Tinutukoy po dito, probably, kapatid na Soro, ni Pablo, yung mga kinakausap niya. Dahil yung mga kinakausap niya, ng mga kapatid, ng mga taga-Korinto, sila'y tao. Sila yung mga tao, yung mga taga-Korinto. Datapwat maliit na bagay sa akin na ako'y siyasatin ninyo o ng mga tao. Kayo yon, sila yon. Brad Soro yung sinasabihan po ni Pablo. Yung mga taga-Korinto po, yung sinasabi niya ng pagsisiyasat ng tao. Kasi tao nga po yung sumisiyas. Ngayon, i-compare na niya. Sabi niya, yun nga po, no? Ako nga sabi niya, sa usapang kolokyal, no, para po mas madaling maintindihan, ako nga, hindi ko sinisiyasat ang aking sarili. Wala akong nalalamang ginagawang masama. Dahil tapat nga sa Diyos, balikan po natin yung premise po sa taas. Ang pinag-uusapan po bilang tapat na katiwala ni Kristo sa Ebanghelyo bilang ministro. Sabi niya, isang maliit na bagay na siyasatin niyo ko. Unang pagsisiyasat ng tao, na kayo nga yung mga tao na yun. Ako nga, sa sarili ko, wala naman akong nalalamang ginagawang masama. Pero hindi ko sinasabi ito na dahil dito ligtas na ako o inaaring ganap na ako. Dahil ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Ibig sabihin, ang sinasabi lang niya ganito, Brad Soro, kumbaga tayong dalawa po ang nag-uusap, sinasabi niyo po sa akin na, Brad Los, maliit na bagay na siyasatin mo ko. Ako nga, wala naman akong alam na laban ako sa aking sarili. Pero hindi ko sinasabi sa iyo, Brad Los, na ligtas na ako ha. Ang alam ko kasi, sa mga ginagawa ko, Diyos ang sumisiyasat sa akin. Kumbaga, sinasabi po yun ni Pablo, ganon din sila. Kaya nga sabi ni Pablo, kung itutuloy niyo po, kaya nga wag tayong mga hatulan. Sabihin, kung titignan natin sa Grego, wag tayong mga siyasatan. Huwag niyo akong siyasatin. Kasi kayo hindi ko naman kayo sisiyasatin Kasi bakit? Alam niyo naman yung ginagawa niyo At alam niyo rin na Diyos ang sumisiyasat sa inyo. Ano sa akin yung siyasatin at saka, ko kayo? Brad Los, maputol kita, baka makalimutan natin. Ang pinag-uusapan dito, yung trustworthiness of Apostle Paul. And that is very questionable
sa current administration, even the previous administration of our previous church. Kasi problemado tayo dyan sa accountability, Brad Los, kapatid na Los. Kasi tignan mo, questionable yung mga bagay-bagay sa atin. Kay Pablo, wala. Sabi nga, ang ganda ng point nyo, kapatid. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So the premise of Apostle Paul here is his trustworthiness as a steward. He is a good steward. And no one questioned that. Walang kumu-question sa mga kapatid, sa mga taga-Korinto ng pagiging tapat na katiwala ni Pablo. Here comes our previous church. We have a bunch of questions. Patong-patong na. Yung mga diversions nung ginawa, yung diversionary na ginawa ninyo, yung lupa, dinivert ninyo sa isang sa isang racketeering na Bradlos, racketeering na business. Kaya alam nyo naman kung saan gagamitin yan. Hindi ba that is a matter of question, that is a matter of not being trustworthy? Trustworthiness ang pinag-uusapan dito ni Paul. And no one can say he is not trustworthy. And here comes kayo, ayaw nyo magpasiyasat sa inyo dahil mabuti kayong katiwala. Ito nga question Kung mabuti kayong katiwala, ba't nyo dinivert yung propriedades dyan? Na alam nyo para sa mga kapatid, ba't nauwi sa adventure camp? Na kumikita kayo? Nasaan yung accountability? Hindi ba pinambili ng lupa dyan, pera namin? Di ba, Brad Los? Abuloy ng mga kapatid yan. And here comes, you have guts telling us na hindi kayo pwedeng questionin, na hindi kayo dapat siyasatin. Being a good steward, hindi kayo ganun. Hindi kayo ganun. Sige po, Brad Incognito, sorry. Sige ho, Brad Los, para matapos yung statement nyo. Just to lang, para mawala tayo sa focus baka makalimutan. Sige po. Opo. Agree po ako sa inyo. Tama po iyon, kapatid na Soro. Kaya nga po, kung titignan po natin yung talata, Brad Soro, hindi po dito sinasabi ni Pablo na hindi pwedeng siyasatin ang mga ngaral ng tao. So pwede po, kumbaga ang sinasabi lang niya is ganito, maliit na bagay sa akin na siyasatin niyo po. Ako nga, bilang tapat na katiwala, wala naman akong alam sa sarili kong ginagawang masama. Pero, Diyos naman ang nagsisiyasat sa akin So kumbaga, ganun din po ang sinasabi niya na hindi upang ang yung mga kapatid ay kanyang ma-manipulate na hindi siya siyasatin. Kung akin pong sana po inaitatabi ko po na maayos upang ang mga kapatid po na nakikinig ngayon at mga makakapag-isipan ay hindi po magamit itong talata sa inyo, hindi man po siguro sa MCGI, hindi po na po ito nagamit sa inyo ng kung sino man pong likong pastor na sasabihin sa inyo na ito ang talata, kapatid, hindi mo ko pwedeng siyasatin. Hindi po gano'n ang ibig sabihin ng talatang ito. Ang sinasabi lang po ng talatang ito na maliit na bagay na siyasatin mo siya. Maliit na bagay na siyasatin mo ako. Dahil ako nga sa sarili ko, alam ko wala akong ginagawang masama. Tapat akong katiwala ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi na wala siyang laban sa kanyang wala siyang laban sa kanyang sarili, kapatid na Los. Tanungin mo siya ngayon si DSR. O ikaw, DSR, wala kang laban sa iyong sarili? Yung ginawa mong diversion dyan sa lupa na yan, na alam mo, dapat yan sa mga kapatid. Bakit nauwi sa pangalan mo? Ginawa mong negosyo mo. Exactly po, Brad Soro. Yun po. Sige po, go ahead. Kaya po dapat, Brad Soro, sila po ay dapat masiyasat. Dapat po silang siyasatin. At dapat po silang siyasatin. Bakit? Dahil marami na pong nakitang totoong kasinungalingan ang mga kapatid at ang kasinungalingan ito na sa kanila sumasambulat na dapat talagang itong ipangsiyasat sa mga ngaral. Hindi pwedeng gamitin ang talata ng unang Korinto 3 hanggang 4 upang sila po ay magkaroon ng immunity dahil wala pong immunity pinag-uusapan dito. Ang ibig sabihin po nito, sinasabi lamang ni Pablo, ganun din ako sa inyo, sa akin ang siyasatin ko kayo. Maliit na bagay ang siyasatin ko kayo o siyasat ng tao na siyang ako. Kasi alam kayo, sa sarili niyo, alam niyo rin naman
Di ba? Kung kayo, wala kayong ginagawa, kayo nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin, ligtas na kayo. Dahil alam natin, Diyos ang umahatol sa inyo. Ganon din siya. Nag-compare lang siya, kapatid na Soro. Ang pinapakita niya rin dito ay equality bilang kabababaang apostol. Hindi siya nagmamataas, na hindi siya pwedeng siya sa atin o meron siyang immunity, kundi siya'y kagaya ng mga kapatid.